Kabanata 38. Nakakatakot na pakiramdam. Pumasok na sa portal si Jinwoo, kung saan dinala siya nito sa pasilyo ng tila sinaunang kastilyo. Bigla siyang inatake ng mga kawal na nakabaluti. Naiwasan ito ni Jinwoo at umatake din siya gamit naman ang skill na critical attack at speed para naman mapabilis ang kilos nito. Napansin ni Jinwoo na hindi tumatalab ang kanyang mga atake sa kabila ng paggamit ng kanyang mga skill. Bagamat ramdam ni Jinwoo na hindi naman ganoon kalakas ang mga kawal, dahil sa makapal na baluti ng mga ito hindi tumatalab ang kanyang dagger. Dagdag pa na mahina at walang puwersa ang mga atake na pinapakawalan ng mga kawal, at ang tanging magaling lamang ay ang kanilang mga depensa. Naalala ni Jinwoo ang kanyang karanasan, sa pakikipaglaban niya sa Resoka, na tulad sa kawal ay may makapal ding baluti, na hindi tinatablan ng sandata niya. Kung kaya gamit ang pisikal na lakas dinurog niya ang baluti ng kawal, napansin niya na wala itong pisikal na katawan na tila humanoid beast lamang, sa halip na pangkaraniwang halimaw. At sa isip nga nito ay madyay giging mahirap para sa kanya kung maraming lilito na kagaya nito. Hawak ang torch ay naglakad na si Jinwoo sa madilim na pasilyo, habang iniisip ang tungkol sa kanyang quest. Kung saan tulad sa mga naunang instant dungeon hindi siya maaring makalabas kung hindi tapos ang quest. Kailangan din niyang limitahan ang paggamit ng mana, dahil hindi gumagana ang potions, kung saan maging ang mga pinsala na kanyang natatanggap ay naiipon lamang at hindi nawawala. Ang skill na stealth at critical attack ay hindi rin niya maaring basta-basta gamitin dahil gumagamit ito ng madaming mana. Kung kaya naisip niyang sana pala ay naglagay siya ng mataas na puntos sa kaalaman. Naisip ni Jinwoo na mapanganib ang quest na iyon, lalo pat hindi niya alam ang difficulty ng dungeon. Hindi rin gumagana ang healing abilities niya, at lalong hindi siya makakatakbo. Dahil doon maaring matagalan siyang matapos ang quest, at dahil hindi rin niya nagawa ang daily quest posibleng may padala na naman siya sa disyerto. Sigurado si Jinwoo na malakas na siya at hindi na kinakailangan pang tumakbo ng ilang oras, habang hinahabol ng giant centipede, dahil alam niyang matatalo na niya ito. Naisip ni Jinwoo na kailangan pa rin niyang matapos agad ang quest na iyon at magawa ang kanyang daily quest. Ngunit bago ang lahat kailangan niya munang matalo ang lahat ng mga kawal, na bagamat mahihina ay may malakas namang depensa. Inihagis ni Jinwoo ang kanyang torch sa kanaghanda upang sumugod. Sinuntok niya ng ubod ng lakas ang isa sa mga kawal na papalapit sa kanya, na agad namang tumilapon sa malayo. Mabilis at sunod-sunod ang atakeng pinakawalan ni Jinwoo, at dahil hindi umiepekto ang dagger na isipan niyang targetin na lang ang core ng mga ito. Natalo niya ang tatlong kawal kung saan nakakuha siya ng leather pouch at chest armor. Sinubukang isuot ni Jinwoo ang armor, na hindi niya alam kung gagana, dahil hindi ito makikita ng personal at may nakakatuwang itsura. Binuksan din niya ang leather pouch, na naglalaman ng 30,000 gold. Nagulat si Jinwoo nang may biglang umatake sa kanya, ngunit dahil sa mabilis niyang pakiramdam, nasan nga niya ito at sinaksak ang kawal, na namatay naman agad. Napansin niyang gumamit ang kawal ng skill na camouflage or stealth. Samantala, bigla siyang inatake ng isang magician, na may blaze magic na naiwasan naman niya agad. Naisip ni Jinwoo na parang nauulit ang mga laban na pinagdaanan niya, dahil sa pagkakahawig ng mga kapangyarihan at kakayahan ng mga kinakaharap niyang kalaban. At dahil madaya ang dungeon na iyon, naisipan ni Jinwoo gumamit ng iba't ibang abilidad, na maaari niyang magamit sa iba't ibang kalaban na kakaharapin. Kailangan ni Jinwoo ng sapat na lakas upang matalo ang mga kawal, habang ang matalas na pandaman naman ay para sa paglaban niya sa mga assassins. Ang liksi naman ay para sa mga archers at ang health stats naman ay para sa mga mages. At dahil hindi naglagay ng mataas na ability points sa kaalaman si Jinwoo kailangan niyang limitahan ang paggamit ng mana, sa pamamagitan ng pagbawas sa paggamit ng kanyang mga skills. At dahil sa lumampas na sa kalahati ang fatigue level niya kinakailangan na niyang bilisan ang pagtapos ng quest. Mabilisan niyang inatake ang mga kalaban habang iniisip na kung magtatagal pa ang ganoong sitwasyon ay baka hindi na niya kayanin. Pagod na naupo si Jinwoo upang makapagpahinga, nang may biglang umatake sa kanya na agad naman niyang nasangga. Nakita niya ang isang grupo ng mga archers na nagbabadyang umatake, saka tumayo at sinabing hindi siya pagpapahingahin ng mga kalaban, kaya sunod-sunod niya itong inatake. Matapos noon ay binuksan niya ang leather pouch at bumili ng maligamgam na tubig at uminom, kaya nabawi ng bahagya ni Jinwoo ang kanyang lakas.
Nakakuha din siya ng mga iba pang bahagi ng baluti na may mataas na rank at sinuot ito. Bagamat hindi naman alam ni Jinwoo kung anong klase ng halimaw ang kakaharipan niya sa loob ng Bosler, itinulak niya ang pinto at nang bumukas ito. Nakaramdam siya ng napakalamig na hanging nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sumindi ang mga torch na nagbigay ng liwanag sa buong paligid, at sa malawak na kwartong iyon nakita niya sa harapan ang isang trono. Nakarinig siya ng mabibigat na yabag, na nakapagpaalala sa kanya ng nakakakilabot na pakiramdam, na tanging sa Double Lair Dungeon niya lang naramdaman. Napatingin siya sa pananggagalingan ng mga yabag, at nakita niya ang mataas, at kulay pulang kawal na naiiba sa mga nakalaban niya. Nakatingin si Jinwoo na nagtatanong kung dito ba nanggagaling ang malakas na puwersang kanyang nararamdaman. Kabanata 39. Ang kawal na pumuprotekta sa trono. Humakbang papalapit ang kakaiba at may napakalakas na puwersang siya ay ang pulang kawal na nagpoprotekta sa trono, ang Knight Commander na si Igris. At dahil sa nasusulat sa kulay pula ang pangalan nito, napag-alaman ni Jinwoo na mas malakas ito nang di hamak sa ibang mga magical beast na kanyang nakaharap. Nakaramdam ng takot at pangamba si Jinwoo, dahil sa lakas ng aura ng Knight Commander na si Igris, ang tindig at ekspresyon nito ay tila nagbabadya ng panganib. Naghanda si Jinwoo upang sanggahin ang mabilis na pag-atake ni Igris. Bagamat naiwasan ito ni Jinwoo, hindi maitatanggi ang malakas na puwersang pinakawalan ni Igris, kaya tila napakadali lang na nahati ang isa sa mga poste ng kastilyo. Sinubukan pa ring umatake ni Jinwoo kay Igris, bagamat alam niyang hindi tatalab ang kanyang dagger. Walang magawa si Jinwoo, kundi ang iwasan lamang ang mga atake ni Igris, na sa bawat paghampas ng sandata ay nag-iiwan ng pinsala sa mga natatamaan nito. Bagamat naiiwasan ni Jinwoo ang mga atake nito dahil sa mabilis na pagkilos, unti-unti naman na siyang nakakaramdam ng pagod. Na kung magpapatuloy at bumaba sa 80 ang lakas niya, maari nang yumapekto ang penalty ng kanyang mga armor. Nakatingin si Jinwoo kay Igris, at iniisip kung paano niya ito matatalo, gayong malakas ang impact na iniiwan ng atake nito, na patunay lang na mahigit sa 80 ang strength nito. Mabilis din ang mga kilos nito, at dahil hindi umi-epekto ang kanyang dagger, tiyak na mas malakas din ang depensa nito kesa sa kanya. At dahil sa mas malakas ito kesa sa inaasahan niya, itinago na ni Jinwoo ang kanyang dagger dahil hindi ito tumatalab sa armor ni Igris, at nagpas siyang gamitin na lang ang kanyang pisikal na lakas. Bagamat hindi sigurado si Jinwoo sa kanyang plano, ang determinasyon at kagustuhang manalo ay naramdaman ni Igris. Kung kaya tulad ni Jinwoo naisip din nitong gumamit na lamang ng pisikal na lakas sa pakikipaglaban. Hinubad ni Igris ang kanyang kapa, at tinanggal ang kanyang mga sandata na nagpapahiwatig ng kagustuhan ng isang patas na laban. Napatanong naman si Jinwoo kung nagpapakita ba ito ng karangalan, o dahil sa iniisip lang ni Igris na mahina siya, ngunit sa halip na sumagot. Mabilis na sumugod si Igris na ikinagulat ni Jinwoo, at bago pa nga siya nakaiwas ay tinamaan na siya sa dibdib, saka hinawakan ni Igris ang kanyang damit at malakas na inihagis. Dahil sa puwersa malakas na tumilapon si Jinwoo sa pader, na nagdulot ng malaking pinsala dito. At bago pa nga makakilos muli si Jinwoo ay sumugod uli si Igris, at sinuntok siya na bagamat nasangga niya gamit ang braso, ay nagpabaon naman sa kanya sa pader ng kastilyo. Pinilit ni Jinwoo tumayo at tumalon sa sahig, habang iniisip na kahit pa nga may baluti ay ramdam pa rin niya ang lakas ng impact ng mga atake ni Igris. Naglalakad na muli papalapit si Igris, at naghahanda ng atake. Habang iniisip ni Jinwoo, na kung matatamaan na naman siya ng atake nito tiyak na hindi na siya makakaligtas pa, dahil sa sobrang lakas nito kahit pa nga walang gamit na sandata. Iniisip ni Jinwoo kung ano ang dapat niyang gawin para matalo ang kalaban na kagaya nito. Ini-activate ni Jinwoo ang skill na speed, upang mas mapabilis pa ang kanyang mga kilos. Sa isipin na hindi man niya kayang pantayan ang lakas nito, kung magagawa naman niyang higitan ang bilis nito, ay may pag-asa siyang manalo. Mabilis na umatake si Jinwoo, na nasasangga naman ni Igris. Mabilis ang mga kilos na nagpalitan ang dalawa ng mga atake at sa huli ay natama ni Igris si Jinwoo. Sinuntok ni Igris si Jinwoo at inihagis sa sahig, dahil sa lakas ng impact bumagsak ang kanyang health ng mas mababa pa sa 30%. Kung kaya kusang nag-activate ang Tennessee, kung saan lahat ng matatanggap niyang pinsala ay mababawasan ng 50%.
Dahil dito lumakas ang kanyang depensa, na nagbigay ng pag-asa kay Jinwoo na matalo si Igress. Muling umatake si Jinwoo, ngunit sa kasamaang palad na iiwasan ito ni Igress at nasasangga, nagtama ang kanilang mga mata at bagamat mabilis ang kilos ni Jinwoo nahuli pa rin siya ni Igress at hinawakan sa binti. Saka mabilis na inihagis, tumilapon naman si Jinwoo at nahulog sa upuan ng trono, na dahil sa lakas ng impact halos mawalan na ng malay. Ika-40 kabanata, matiraang matibay. Nahulog si Jinwoo sa trono, at dahil sa pagod ay napaupo na ito, bagamat may suot siyang baluti ang malakas na atake ni Igress ay tila tumatagos dito. Lumapit si Igress sa kinalalagyan ni Jinwoo, saka tinawag ang kanyang sandata. Matapos mahawakan ni Igress ang kanyang espada, naghanda na ito para pugutan ng ulo ang nakatungo pa ring si Jinwoo. Itinaas ni Igress ang kanyang sandata at bago pa nga lumapat sa leeg ni Jinwoo ito, ay nahawakan na niya at napigilan, gamit ang Knight Armor's Gauntlet. Habang ang isa naman niyang kamay ay ginamit ni Jinwoo sa pagkuha ng kanyang dagger, sinabi nito sa malakas na boses na hindi pa siya sumusuko, at buong lakas na sinaksak sa kaliwang mata si Igress. Napatayo naman ito at nabitawan ang hawak na sandata, sa sobrang sakit, dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Jinwoo, kung kaya binuhos ni Jinwoo ang kanyang lakas sa kainihagis si Igress. Tumilapon si Igress ngunit mabilis din namang nakatayo, at binunot ang dagger na nakabaon sa kaliwang mata. Sinabi naman ni Jinwoo na hindi niya hahayaang mahawakan ng iba ang kanyang dagger, kaya tinawag ito na agad namang nawala sa mga kamay ni Igress at bumalik sa kanya. Muli buong lakas na nagpakawala si Jinwoo ng atake gamit naman ang kanyang skill na critical attack, sinaksak nito si Igress sa leeg kung saan hindi na nito naiwasan. Buong tapang na tiningnan ito ni Jinwoo sa mga mata. Ang determinasyon ni Jinwoo na manalo ang nang ibabaw at malakas nitong inihagis si Igress. Pagod at halos naubos na ang lakas ni Jinwoo. Habang nakatayo sa harapan ng hindi pa rin kumikilos na si Igress. Biglang nag-alarm ang system na natalo na niya ang Blood Red Commander na si Igress, at nag-level up. Hindi pa rin makapaniwala si Jinwoo na nanalo siya, saka pagod na napaupo sa harapan ni Igress. At sinabi na kulang pa ang kanyang kaalaman, mga kasanayan sa pakikipaglaban, teknik at abilidad. Naniniwala si Jinwoo na ang kanyang pagkapanalo ay dahil lamang sa swerte, na kung nagkamali siya ng kahit isang beses ay tiyak na siya ang mamamatay. At ang kagaya ni Igress ay katulad ng isang A-rank hunter, na kung ikukumpara sa kanya ay di hamak na mas malakas. Nagulat si Jinwoo sa mga items na nakuha niya bilang reward sa pagkapanalo, saka napasabi na sulit ang pagbabuwis niya ng buhay. Tuwang-tuwa niyang binuksan ang leather pouch na naglalaman ng 1.5 million gold coins, kung kaya na-double ang kanyang ipon na gold sa inventory. Nakuha din niya ang S-rank item, na Crimson Knight Helmet ni Igress, na bukod sa nagbibigay ng depensa ay nakakapagpataas din ng health at strength ng 20%. Na bukod sa Demon Castle Key ay ito ang pangalawa pa lamang niyang S-rank item. Isinuot niya ang Knight Helmet at ikinagulat ang epekto nito, na talagang di maitatanggi na mas malakas dahil sa S-class na item iyon. Nakakuha din siya ng Runestone na naglalaman ng skill na Commander's Touch. At ang huling item ay ang Return Stone, na kung saan maaari niyang magamit upang makalabas sa Job Change Quest. Na bagamat sigurado siyang nasa boss lair na siya, naisip ni Jinwoo na ang pagkakuha ng Teleportation Stone ay maaring nangangahulugang hindi pa tapos ang quest. Kung kaya muli siyang tumayo at inilagay muna sa inventory lahat ng item.